Okay. Magandang araw sa inyo. Ito, tingnan natin kung matatagpuan natin o paano natin mahanap itong tanong na nasaan sa panukat ang 0.69 feet. Maraming tanong medyo, pero bago ang lahat, syempre disclaimer muna tayo. Disclaimer muna tayo. Syempre disclaimer, hindi ako eksperto. Sasama-samahin lang natin yung mga idea natin para makita natin kung meron mang masiyahan dito sa gagawin natin, paki-likes na lang. Yun lang naman. Hindi naman masama, pero pwede naman makipagpalitan ng idea kung may mas magandang idea. Wala naman tayong masamang intention. Okay, balik tayo sa topic. Yan yung topic natin. Na nasaan sa panukat ang 0.69 feet? Question. Ano yan? Kaya mahirap hanapin itong tinatawag na 0.69 feet kasi ang feet ay nahati sa 12. Hatian. Nahati kasi siya sa 12. Ayan yung 1 foot. Ay nahati siya sa 12 inches. Ayan. Nahati siya sa 12 inches. At kapag tinignan natin, bawat isang inches, ayun, kung makikita nyo, nahati siya sa tinatawag na 1/2, 1/4. Ayan. Tingnan natin. Kung ito, ito mula dito hanggang dito ay 1 inch. Pero kung mula dito hanggang dito ay 1 inch. Kapag hinati natin yung 1 inch na yan, ito, ang tawag dito, mula dyan hanggang dito, ang kalahati ay 1/2. Paghahatiin pa natin siya, 1/4. Paghahatiin pa natin siya, 1/8. Paghahatiin natin siya, 1/16. At kapag hinati pa natin siya, 1/32. Yung maliit na yun. Ayun. Diba 10? Yung isang guhit na maliit na yun, ay 1/32 ang tawag. Kaya hindi siya divisible by, parang hindi natin ma-divide ng 10. Kung ako medyo nalilito rin ako. At kung i-divide natin siya ng hindi pangkaraniwan nating nakikita. Kaya medyo nahihirapan tayo dyan sa pit na yan. Pero in fairness, yung lolo ko magaling sa magaling sa mga ganyan. Sasabi niya kung ang 1/4 ang kailangan niya, 5/8, diba? 3/4 o 3/8 o 3/16, maliit na na welding rod, diba? Nasasabi. Pero kailangan hindi naman lahat ganon kasi nga nasa na tayo na tinatawag namulat tayo sa metric system. Namulat sila dati ay sa English system. Kaya magagaling sila ron. Kaya tayo naman, ano ba ang paraan para matagpuan natin yung hinahanap natin kahit na ba ang pagkakabigay ay English system. Yan. Unti-unti natin hahanapin. Yun ang natin. Ang una, para siguro ay yung may natutunan tayo sa sa eskwelahan. Sabi sa eskwelahan, dun daw sa subject na logic. Yung subject na logic, may sinasabi ron. Sabi niya kung ang A ay parallel sa B and yung B ay parallel sa C, therefore, pwede nating sabihin na yung A ay parallel sa C. Kahit na hindi naman direct na sinukat yung
A sa C. Para bang ang sinukat sa A ay yung B. Pero yung B isinukat sa C. Kaya yung C daw ay kasukat ng A. Yun ang conclusion. Para bang sinabi halimbawa, kung si A ay maganda, na kasing ganda ni B, at si B ay kasing ganda ni C, nakakasigurado tayo na si A ay kasing ganda ni C. Kahit na hindi sila direct na pinagkumparahan, masasabi natin si A ay kasing ganda ni C. Para bang kung isusuma natin sa equation, kung ang A ay equal kay B at si B ay equal kay C, masasabi natin na si A ay equal lang kay C. Yan yung sa logic, basic logic. Kaya, yan ang gamitin natin. At titignan natin, ano ba ang mga kailangan natin para masukat ang hinahanap natin. Titignan natin. Ang una nating kailangan ay conversion factor na tinatawag. Diba? Kailangan natin ng conversion factor. Kailangan yung conversion conversion factor. Ano ba yung conversion factor? Yan yung pagpapalit-palit ng sukat dahil ikinumpara dun sa haba ng isang sukat. Halimbawa, yung 1 inch, ano ba ang katumbas ng 1 inch sa centimeter? Diba? Kaya yung 1 inch, equal lang siya sa tinatawag na 2.54 centimeter. Yan yung isa. Kasi ano rin, pag isa lang siya, kapag isinulat nyo na yung 1 inch, dinivide mo sa sarili niya na magkasukat naman sila, 1 lang siya. 2.54 centimeter is equal to 1. Ngayon, kung 1 lang siya, na bagas isa lang din yan dahil isa lang naman ang sukat nila, nagkaiba lang naman ang system, yan yung tinatawag na conversion factor. At magagamit natin yan para mapagpalit-palit ang tinatawag na English system tsaka metric system. Ano pa mga conversion factor na kailangan natin? Malamang kailangan natin ang tinatawag na 12 inch. 12 inch is equal siya sa 1 foot. Di ba? At alam din naman natin na ang 10 millimeter ay equal lamang siya sa 1 centimeter. Ayan, gagamitin natin yung tatlong conversion factor na to. Tignan natin kung mahahanap natin ang hinahanap natin. Diba? Kasi kung mahanap natin sa pamamagitan ng conversion factor, ay maganda. Dahil mapapagpalit-palit natin. At tignan natin kung mahanap na natin siya. At kung saan ba ang magandang gawin para mahanap na siya. O ngayon, kailangan computein natin. Siyempre, ang unahin natin ay ang tinatawag na pag-convert ng feet. Paano natin i-convert siya sa inch? Halimbawa, yung 0.69 feet. Siyempre, conversion factor, ito. Gagamitin natin siya. 12 inch sa 1 feet. Yan. 12 inch divided by 1 feet o 1 foot.
para madaling intindihan ang ginagawa natin dito, kailangan kasi, kung nasa numerator ang pit o yung put na hinahanap natin, gusto natin ma-cancel out at maging inch, kailangan ilagay mo sa denominator ng conversion factor yung put, sa ilalim siya. Kasi para maka-cancel. Kasi pag minultiply mo, di ba, 0.69 feet, parang 1 lang to eh. Mumultiply mo siya ng 1. Pero yung 1 nakatumbas ay 12 inch divided by 1 foot. Dahil isa lang naman siya. Isa lang ang sukat niyan. Kaya maka-cancel, siyempre, inch na matitira. Diba? Equal lang siya sa ilan? 8 point. O sige, calculator natin. 8.28 inch. Diba? Yan yung nakuha natin. O ngayon, ang isa pa, ko-convert natin sa centimeter. O, paano ba natin i-convert ng centimeter? Ganun uli, 0.69 feet. Multiply natin ng 12 inch divided by 1 foot. Multiply natin ng siyempre inch, 2.5 cm, 2.54 cm divided by 1 inch. Ano equal niya? Siyempre cancel, oh. Madaling makikita natin, ka-cancel natin yung foot, cancel ang foot, cancel ang inch, cancel ang inch, matitira cm. Kaya equivalent niya siyempre cm. Ano yung equivalent? Ang equivalent niya ay 21.0312 centimeter. At ang isa, ang huli ay siyempre yung 21.0312. Alam naman natin na kapag kinonvert natin yan, multiply lang natin ng 10. O sige, papakita ko. Yung 0.69 multiply natin ng 12 inch divided by 1 foot. Multiply natin ng 2.54 centimeter divided by 1 inch. Multiply natin ng 10 millimeter divided by 1 centimeter. Ano yung equivalent niya? O, cancel. Siyempre, cancel yung feet, cancel yung feet, cancel yung inch, cancel yung inch, cancel yung centimeter. Ang matitira na lang, millimeter. Kapag kinumpit natin, ay magiging 210. Diba? 210.312. Yan. Yan yung nakuha natin. 210.312. Pag sa centimeter naman, 21.0312 centimeter. Tapos kapag inch, 8.28. Ayan. Ngayon, kapag hihimay-himayin natin, halimbawa itong 8 para matakpuan kasi natin, mas magandang hihimay-himayin natin kasi 8.28, parang ang hirap tignan, no? Ang hirap tignan kung paano. Halimbawa, himay natin. Equal lang naman din siya sa kapag 8 inch plus ano titira? 25 plus dahil inalis na natin yung 25, magiging plus 0.25
0.03. Di ba? Plus 0.3. Ano ngayon ganito? Itong 8.28 equal lang siya sa 8 plus 25 plus 0.03. Di ba makikita natin ito, halimbawa ito, 8. 8 okay lang yan, 8 na talaga yan eh, 8. Plus, ano yung 25? Pwede natin siya kasi, i-convert natin siya into, para bang, ang hatian kasi dun sa inch ay yung 1/4, 1/8, yung mga ganun. Ang katumbas ng 25, o yung tinatawag na 0.25, ay 1/4. 1/4 yan. 1/4. Plus, ito ang mahirap. Kasi, alanganin siya. Di ba? Para makuha natin yung 0.03, siguro, i-divide natin ang yung 1, di-divide natin siya ng 100. Pag titingnan natin, parang, langanin. Bakit? Kasi, ang kailangan natin ay nahati sa tinatawag na 1/4 o yung tinatawag na 1/4. Ano pa? 1/8. Diba? 1/8. Tapos, 1/16. 1/32. 1/64. Tapos 128. 100 lang yun. 128. Di parang lagpasan muna natin siya. Di ba? Parang hindi natin yata makikita sa inch. Medyo mahirap hata ituro. Kaya tingnan muna natin yung iba. Yung 21, ito, dito tayo sa centimeter. 21, makita niyo ba? Sana makita niyo. Ayan, 21.0312 centimeter. Parang medyo mahirap-hirap kasi kung 21, matitira yung 0.0312. Medyo mahirap. Ano yun? Mahirap natin parang mahirap-hirap natin makita. Kasi ano ba yung 0.0312? Medyo parang kung hahatiin mo in 1,000, hatiin mo ng 100, parang masyadong malaki ang hatian. Kaya dito tayo, bababa tayo sa tinatawag na mm. Ito yung mm. Millimeter. Ayan. Yung millimeter, pag hinaitin natin, makikita natin 200. Ayan. Makikita natin 210 plus, ano makikita natin? Plus 0.312. Uy, parang mas medyo madali ito. Ang problema lang natin, ito, makikita na natin to sa panukat. Diba? Ito, makikita na natin sa panukat. Yung 0.312 ay mahirapan tayo makita sa panukat, pero kung hahatiin natin sa 10, yung isang milimetro na maliit, at kung tititigan natin, ang makikita natin yung gitna, medyo parang kung hatian na ganyan ay nakikita natin at tapos nakikita natin yung gitna, 0.5 yun. At kung hahatiin natin sa 3, pwede rin. Kasi kung hahatiin na 1, 2, 3, at magkakaroon lang siguro tayo ng konting error. Diba? Pwede. Kasi kung makikita natin, ay pwedeng gawin yun. Kaya titingnan natin, ano ba ang pagkakaiba ng sukat na yun. Hanapin muna natin to. Gaano ba kakapal tong tinatawag na 0.312? Tingnan natin kung makikita natin yung kapal na yan. Sandali lang at kukuha ko ng caliper para mahanap muna natin yan. Then, ipa-plus natin dun sa 210. Siguro matatakpuan natin yan. Okay. Sandali lang. Kukuha tayo ng caliper. Okay, ito na. Ito, nakakita na natin. Meron na tayong caliper. Ito yung caliper natin. Digital.
Calibrated din yan. Ang nakita kong panukat ay ito, meron ditong coupon ba na tinatawag. Yan din yung suggest ng isa dun sa mga nag-comment. Yung dati naming kasamahan sa electrical, si Ronald, na nakabase ngayon sa ang pagkakaalam ko sa Apari. Ang suggest niya, sabi niya, sukatin ng Nomex. Kaya lang yung Nomex, medyo mahirapan kayong magkaroon kasi gamit siya sa electrical. Kaya hindi na lang Nomex yung ipapakita ko. Ang ipapakita ko ay yung normal na nakikita sa bahay. Ito, yung tinatawag na coupon band. Itong coupon band na to ay pangkaraniwang nabibili sa National Bookstore. Ayan. Ang gagamitin natin ay wala kasing specs eh. Ang specs lang niya, ang kalimitan ng specs nito nasa ano lang eh. Yung tinatawag na normal na bigat. Kalimitan kasi bigat yung ano nila eh. Ngayon yung kapal, pag sinusukat natin, consistent naman siya. Kaya kukuha tayo ng isang hibla. Kukuha tayo ng isang hibla. Normal naman yan na coupon band. Pwedeng magkaroon sa bahay. Sukatin natin siya. Ngayon, kung susukatin natin siya ay may tinatawag na ang sukat niya ay ayun. Ano yung nakikita nyo? 0.1. Oh. Tama ba? Oh. 0.1. Kahit saan natin siya sukatin, kahit nasaan dulo, galing ang gumawa. 0.1. Ayun. Medyo maliit lang talaga yung ano. Kung nakikita nyo, ayun, ang pagitan ng liit-liit lang niya. 0.1 siya. Ngayon, pumutol ako. Siyempre, 0.1 yung kailangan natin. Pumutol ako. At ito ang kaputol niya. Ayan. Bakit ba't kailangan putulin pa? Hinahanap natin 0.1. Kasi ang hinahanap natin ay anong point? Yung kanina, yung hinahanap natin, ayan. Kasi bubuuin natin yung 210, makikita natin sa centimeter yan sa panukat. Pero yung 0.312, medyo nasa pagitan ng dalawang guhit, wala tayong guhit na sasakto dyan, kaya kailangan alamin natin kung ano yung kapal para alam natin kung gaano kalayo sa tinatawag na 210, gaano pa kakapal yung idadagdag mo para dun sa 312. Ngayon, ang nakita nga natin itong coupon band na ang sukat ay 0.1. Ibig sabihin, tatlo. Pupunit tayo. Punit. Tapos pupunit. At patong-patong natin siya. Ang sukat niya ay ano ang lalabas? 0.3. Ibig sabihin yung tatlong coupon band, ayan, tatlong coupon band, kapag pinagpatong-patong natin siya, meron siyang 0.3. At kung ibig sabihin yan yung hinahanap natin na kapal ng tatlong coupon band. Medyo malipis ayan, malipis no? Kapal. Pwede kayo kumuha ng coupon band sa bahay para makita nyo, yan yung idadagdag nyong nipis dun sa tinatawag na 210 cm o 210 mm pala, sorry. 210 mm plus 0.3. Di ibig sabihin ang error na lang natin ay 0.012. Napakaliit, di ba? 0.012. At wala na akong makita para maipakita sa inyo yung 0.012 kung gaano kakapal. Kaya siguro sapat na yan. Yan na yung pinaka-tinatawag pwede na. Kasi bakit natagpuan natin yung nipis ng tatlong coupon band dahil sinukat natin, ang tawag sa kanya ay 0.3. Kaya ang error na lang natin ay 0.012. Wow, ang galing. Ang liit ng error, no?
Oh, di ba? Ibig sabihin, kung kukuha tayo ng panukat, ayan na. Ang makikita natin, ayun. Yung 210. Ayan. Yan yung 210. Bali, 21 cm, 210. At dadagdagan nyo na lang ng konti na ganyang kakapal. Ayan na yung tinatawag na ano yan? Yan yung una nating sinusukat. Yung tinatawag na 0.69 feet. Yan yung katumbas ng tinatawag na 210 mm plus 0.3. May error na lang tayo ng 0.012. Ayun. Tapos, kaya ngayon, ang ginawa ko, sukatin natin. Ang gagawin natin para masukat natin na maayos, kapinan natin ng ganyan. Pagpantay lang natin. Pagpantay. Tapos, susukatin natin ng palihis. Ayan. Ngayon, nung sinusukat-sukat natin to, ayun, ano makikita nyo? Yan, ano makikita nyo? So, sobrahan lang natin. Ibig sabihin, hahatiin natin, ayan, yung maliit na yan. Diba, 21, tapos may maliit na yan. Ibig sabihin, hahatiin natin yan sa approximate 3, o yung kapal ng coupon band, yung 3 piraso ng coupon band. Pero, pag tinignan mo, ayan yung approximate, pag hinati natin, nandun rito. Kaya lang, nakikita nyo ba yung nasa taas? Parang may guhit eh. Ayun. Nakikita nyo? Diba? Parang may guhit. Yung sa inch na nakikita natin. Ayan. Ang kapian. Hop. Kumpitin natin yung maliit. Kumpitin natin yung maliit na yun. Kasi kanina ay ang na-compute natin ay, ano yung na-compute natin sa inch? Ang na-compute natin sa inch ay 8.28. Di ba? 8.28, ibig sabihin 8 plus 0.25, 1/4. Ibig sabihin, sobra ng kaunti sa 1/4. Hindi natin siya maisakto sa divisible by 128. Pero divisible by 100, makukuha natin siya. Posible kaya na yung isang guhit na yun, compute natin yung isang guhit na yun. Ano ba yung isang guhit na yun? Yung isang guhit na yun na napakaliit, na nakikita natin, ayan, ito 1/4. Ito sobra lang ng konti sa 1/4. Ayan, yung maliit na yun. Ngayon, kung susobra sa konti sa 1/4, ano ba yung maliit na yan? Hanapin natin siya. Kung nasa 8 inch tayo, ang 1 inch ay na ito, mula dyan sa 7 hanggang dyan sa 8. Yan. Ibig sabihin, ang kalahati niya is 1/2. 1/2 o 1/2. Tapos, hahatiin natin yung 1/2. Ang kalahati niya ay 1/4. At ang kalahati niya ng 1/4 ay ayun, 1/8. 1/8. Tapos, ang kalahati pa niya, 1/8, ayun, 1/16. At ang 1/16, kalahati pa niya is, ayun, nakikita natin yung isang maliit na yun, yung guhit na yun. 132. Mukhang maganda to. Compute natin ang 132. Compute natin siya. Ang 132, 1/32 is equal siya. Pag kinalculator ay
1 divided by 32 is equal to 1 divided 1 divided by 32. Ang sagot niya ay 0.03125. Oh, kung 0.03125, parang pwede natin siya gamitin. Ibig sabihin, kung ang makikita natin at mas madaling makita dahil na may guhit siya, ayun, yung 8 point, ito yung 1/4 at meron pa, ayun, yung maliit na yon. Kung nakikita nyo, yung guhit na yan, at mas madali siyang tignan dahil sa panukat to, syempre mata-mata ang gagamitin natin, pwede nating masabi na idagdag natin yung maliit na yun, ang magiging equivalent niya ay, ibig sabihin ito, idadagdag natin 8 plus 1/4, tapos yung isang guhit na maliit na yun is, kailangan lang natin ng 0.03. Pero pag kinumpit natin yung 132 na idadagdag natin na guhit, so sobra siya ng 0.00125. Maganda. Anihin natin. Ibig sabihin, pwede natin pagbasihan kasi magkakaroon, kung dito, meron siyang pag millimeter ang ginamit natin, magkakaroon siya ng tinatawag na error na 0.012 millimeter. Ayan yung error niya sa millimeter. At kung sakali man na dahil sakto siya dun sa guhit at idadagdag natin yung 1/32, ang magiging error niya dito kulang ng 0.12, doon naman sosobra lang ng 0.0125, di ba? Magkakaroon siya ng error ng 0.00125 inch. Ayun. Pag sa inch ang kinuha natin, may error lang siya ng 0.00125 inch. At kapag ang millimeter ang kinuha niya, ang makikita natin ay magkakaroon ng error na 0.012. Yan yung makikita natin. Parang ang dating, dahil madaling tignan yung may guhit, ang mangyayari, yung nakikita natin na sa panukat ay, ayan, yung sa panukat ay, ayun o, yung maliit na guhit na yun, halos na andyan, o sobra lang yaan, ng napakaliit na 0.00125 of an inch. Wow, ang liit. Kaya parang mas magandang yan ang tignan dahil may guhit na palatandaan kaysa dito sa nasa sa ilalim, yung hahatiin natin sa tatlo o yung kapal ng cotton band. Okay, mukhang natutunan tayo. Yan na po yung ating discussion natin. At sana nagustuhan nyo ang pagkaka-explain at dun naman sa merong pagkaka-explain na mas maganda. Yan po. Dun po sa mag-i-explain ng mas maganda ang mai-explain.
Yan po ang lecture natin. Makikita natin. Ayan. Disclaimer, hindi ako eksperto. Pero at least napag-usapan natin. Ayan po. Yan yung makikita nating error. Kung sakali man hahanapin natin yung tinatawag na 0.69 pip. Yun, nasagot na po. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po at i-likes nyo dun sa kung nagustuhan nyo man yung yung pagkaka-explain. Okay. Abangan nyo po ang susunod na tanong. Maraming salamat po.